Magandang oras mga kababayan, mga ka-art lover. Meron tayong bigyan ng reaksyon ang nangyaring pagpirma kahapon ni PBBM ng GAA 2026 budget na 6.7 trilyon. Marami ang nag-alala nito dahil napakalaking halaga ay baka matulad sa nangyayari ng 2025 na nagtatamasa ang mga buhaya sa sarap at ligaya dahil sa bilyon-bilyon ang napunta sa kanilang bulsa at parang mahika yung ibang magician, ang galing-galing hindi na bulilyaso, pero yung iba na bulilyaso. Kaya nga maraming drama ang nangyari sa nakaraang taong 2025. Kaya ito ang ating balita ngayon, courtesy ng Bilyonaryo Channel with Corina Sanchez. Ito yung nangyari kahapong pagpirma ni PBBM ng 2026 GAA budget. Ito yung General Act Appropriation of 2026, 6.7 trillion pesos. Napakalaking halaga niyan. Atin na pakinggan at panuurin. Ganap ng batas ang 6.7 trillion peso national budget para ngayong taon. Sa gitna ng kaliwat-kan ng alinlangan, iisa ang sagot ng Pangulo. Walang bahid ng korupsyon ang pondo. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Corruption-free ang 2026 General Appropriations Act o GAA na naglalaman ng 6.7 trillion peso budget ng Pilipinas para sa taong 2026 ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa pagpirma ni PBBM ng budget ngayong araw, panimula pa lang ng kanyang speech tungkol na sa korupsyong bumalot sa administrasyon noong 2025. The year 2025 tested our nation on many fronts. We experienced climate-related disruptions, earthquakes, economic uncertainty, and the exposure of widespread corruption within our system. These challenges are painful, but they also made one thing clear. Real change could no longer wait. Anya, ang 2026 budget ang pinakamalaking parte ng sweeping reforms sa kanyang administrasyon dahil sisiguruhin daw ng gobyerno Okay, na talagang so mapupunta sana sa bayan ang pondo. Sana nga na mapunta sa bayan, sisiguraduhin ni PBBM. Paano kaya ito masisigurado? Pero ito ang maganda na balita mga kababayan dahil veto ni PBBM yung tinatawag na yung pondo na unprogram na tinatawag. Yung pondo na parang nakareserba or alkansya ay nabito. Ibig sabihin ay hinarangan ni PBBM ang about bilyones yun na halaga, mga 59 billion yata ang binito ni PBBM. Ibig sabihin hindi niya inapprove yung unprogrammed budget na yun. Kaya ito ang maganda dahil kunti na lang ang mananakaw ng mga magnanakaw sa unprogrammed budget. Kasi ang unprogrammed budget, yan ay unprogrammed nga Wala pa siyang mapaglaanan na programa or project. Kaya yan ang tinatarget ng mga mata ng agila. Mga mata ng mga magnanakaw. Agila na naman ngayon, hindi lang buhaya. Ang buhaya ay talagang masiba pag kumain. Mayroon pang death roll, tinatawag ng buhaya, di ba? Pero ang mata ng agila ay matalas. Kaya nga si Kuya Kim nagsasabi na matanglawin. Di ba? Di ba mga matanglawin yung mga magnanakaw na yan tingnan nga natin sa 2026 kung talagang gaganda ang buhay, gaganda ang infrastructures ng buong Pilipinas dahil sa hindi na manakaw ang 75% of the GAA budget. Kasi ang pagnanakaw ng mga politisyan na ito ay 75% of the total project cost. Halimbawa, 100 million. So, 75% noon is magkano ba? Sabihin na lang natin 1 million. Di ang 75% noon ay 750,000 mga kababayan. Yun ang nanakawin. At ang natirang 25%, yun yung ilagay nila sa proyekto. Kunwari, gawa-gawa sila doon ng mga imbornal, ng mga dikes, ng mga tulay, kunwari lang yan.
pero hindi natatapos. O minsan wala talaga silang ginawa eh. Kaya tinatawag na ghost project. Grabe ang pera ng Pilipinas noong nakaraang taon. Talagang mali-malita eh kung nakita niyo yung kay Saldico. Tapos pinagtuturo pa ni Saldico yung ibang magnanakaw. Isa yung pinaka number 1 na magnanakaw eh. Nagtuturo pa ng iba. Iyan talagang mga magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw, turo ng turo. Okay, patuloy tayo sa balita courtesy ng Bilyonaryo Channel. Kaya naman, may paalala ang Pangulo sa mga politiko. Kaya naman, may paalala ang Pangulo sa mga politiko. We will strictly implement the provision on the prohibition of political involvement in the distribution of cash and other forms of financial assistance. Politicians shall be barred from the distribution of any financial aid, and we shall ensure that the support reaches the Okay, so intended ito naman, beneficiaries without bawal ng patronage. politician na sasama sa pag-distribute ng kung anuman. Halimbawa, di ba kapag may lindol, ay mamimigay yung mayor or gobernador doon ng ayuda. Ngayon, pinagbabawal na ni PBBM eh. Kung may ano na, kalamidad sabihin natin, ay DSWD dapat ang pumunta doon. At hindi yung mga nagpapabango na mga politician. Katulad sa amin na yung sako ng bigas na 10 kilos ba yun? 10 kilos na sako ng bigas, nilalagyan pa ng pangalan ng mga gobernur. Dito sa amin, ibinagyo ka na nga, nilagyan pa ng advertisement yung sako eh. Tapos ang masama doon, matagal na ibigay yung ayuda, imbis pagkatapos ng bagyo, ayuda ka agad. Hindi nangyari kasi piniprintahan pa yung sako na lalagyan para pabango sa pangalan. Halimbawa, ako yung mayor, di ba? So, ilagay ko doon sa sako, donated by the Golden Boy or the Surigao Sun. Ganun eh. Ganun yan. Kaya bawal na yan ngayon. Sana ay malinis ng gobyerno ni PBBM. Alright, tapusin na natin ang balitang ito. Courtesy ng Bilyonaryo Channel. Walang bawas, walang kulang. Matatandaang binatikos ang Walang bawas, walang kulang. Matatandaang binatikos ang MAIFIP o Medical Assistance for Indigents and Financially Incapacitated Patients ng Department of Health dahil umano sa patronage politics sa proseso ng pagkuha nito. Sa guidelines kasi ng MAIFIP, may guarantee letters mula sa mga politiko na naggagarantiya ng financial assistance para sa pasyente. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, may bagong provision sa GAA patungkol sa mahigpit na implementasyon ng financial assistance para masiguro na pupunta talaga ito itong sa mga financial Pilipino. assistance, naalala ko Tiniyak si din ng Pangulo na ang Bongo eh. Sobrang bango ng pangalan ni Bongo kaya palaging nananalo si Bongo sa pagkasenador. Dahil nga doon sa programa niya na ano ba yung pangalan na programa na yun na siya daw kunwari yung namimigay, kunwari pera daw niya, pera naman ng gobyerno, di ba? Pero yung pangalan niya ang bumango. Kaya siya yung complete example nitong pinagbabawal ngayon ni PBBM na hindi na dapat kasama ang politician sa pag-distribute ng mga ayuda o cash o incentives o kung ano man na ayuda yan, goods ba yan, mga bigas ba yan, ay hindi dapat kasama doon ng isang politician. Yan ang maganda kasi politicize na yung mga ano eh, yung mga ayuda kapag may bagyo at lindol. Napakahayop ng mga politician na yan. Ginagawang advertisement yung ano yung mga bagyo eh, para sumikat sila. Walang hiya. Anong masasabi niyo dito mga card lover, mga kababayan, tungkol sa mga panukala ni PBBM na bawal nang sumama ang mga politician sa mga pag-ayuda kapag may nangyayaring mga sakuna? At kayo ba'y merong pag-alala tungkol sa 6.7 trillion pesos na budget appropriation sa buong taon ng 2026 yan? Kaya 6.7 trillion kasi lahat ng project dyan, nandyan, dyan kukunin. Lahat ng gastos ng gobyerno, dyan kukunin. Kaya napakalaki niyan. Ay nako. Sana hindi utang yan, di ba? Kasi kung inutang yan, nako, lubog na tayo sa utang nito. Meron pa tayong problema sa WPS eh. Mamaya meron akong i-upload na itong bibigyan ng malaking budget kung anong mga ahensya ba, AFP ba, education ba,
o DSWD ba? Alin ba sa mga ahensya ng pamahalaan ang bibigyan ng napakalaging budget ng gobyerno ngayong 2026? Baka DPWH na naman eh. Kung ako talaga, hindi ko muna bibigyan ng DPWH ng malalaking budget. Ibibigay ko yung pambayad lang ng kuryente, tubig, tsaka panggasolina ng mga opisyalis, tsaka sweldo ng mga nagtatrabaho sa DPWH. Tigil muna yung mga malalaking project dyan. Kasi dyan tumataba yung buhaya eh. Alright, so ako magpaalam na mga card lover. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Love and peace. Natwar.